Maraming cultivador sa mundong ito at ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga lihim. Bukod dito, itinuturing nila ang kapintasan sa kanilang mga teknik ng cultivation bilang pinakamahalagang lihim. Sa nakalipas na 2 dekada, inilaan ko ang lahat ng aking pagsisikap para linangin ang 3 estilo, na naging dahilan para maging isang malakas na Divine Court expert ako. Gayunpaman, kung gaano kalaki ang mga pakinabang, ganoon din kalaki ang magiging gastos. Paano nalaman ito ng matandang ito? Tatanungin ko ulit, sino ka? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Luho, nang traderin mo ang mga lipunang Dao, natutunan mo lamang ang 3 estilo, ngunit hindi ang 6 na yang techniques. Ang matinding lamig ay kailangang balansehin ng matinding init. Isang himala na buhay ka pa ngayon. 6 na yang techniques. Medyo naguluhan ang lalaki na nakaitim na robe. Ano, hindi mo alam ang tungkol sa 6 na yang techniques? Tanong ni Luho sa kanya. Nang marinig ito, biglang bumulalas ang lalaki na nakaitim na robe sa isang hysterical na tawa. Magaling, matanda, paano mo nangangahas na magsalita ng walang katuturan para linlangan ako? Matapos sabihin iyon, ang buong katawan ng lalaki na nakaitim na robe ay napuno ng malakas na chi at tinipon niya ang kanyang lakas para atakehin ang posisyon ni Luho, ngunit sa sumunod na segundo, hinarang ito ni Yuaner sa isang palad. Kung gusto mong saktan ang aking lolo, kailangan mo munang tanungin ako. Sumabog din si Siyo Honor ng matalim na chi at itinaboy ang kalaban. Nagulat ang lalaki na nakaitim na robe, isang Divine Court Realm powerhouse sa edad na ito. Paano ito posible? Hindi na nagtago si Siyo Honor ng kanyang lakas, inunat ang kanyang kalamnan at nagpakita ng kahandaan para sa labanan. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang lolo at sinabi, "Lolo, gusto ko siyang labanan." "Ikaw ang bahala," sabi ni Luho, hindi na nagsalita. Matapos matanggap ang pahintulot ng kanyang Panginoon, sinenyasan niya ang lalaki na nakaitim na robe. "Matagal na rin mula nang makatagpo ako ng ganoong kalakas na kalaban, subukan mong tumagal ng kaunti." Si Moronghai, na nanunood sa eksenang ito, ay medyo natigilan. Ang kakaiba nito, isang batang babae ang talagang pumupukaw sa isang halimaw. Habang bumabagsak ang mga salita ni Siyo Honor, sumugod siya tulad ng hangin at sinipa ang ulo ng kalaban. Ang lalaki na nakaitim na robe, na nakapag-react, ay nagmadaling itinaas ang kanyang braso para harangan, ngunit sa pagkakadikit, napilitan siyang umatras dahil sa lakas ni Siyo Honor. Kaagad pagkatapos, humabol siya muli at sinipa siya. Inayos ng lalaki na nakaitim na robe ang kanyang tindig at nakipaglaban sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga pag-aaway ay pumuno sa hangin. Inilipat ng dalawa ang kanilang labanan sa mas bukas na lugar. Nakikita ang nagulat na ekspresyon ni Moronghai, nagsalita si Luho, ganyan lang talaga ang ugali niya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Moronghai ang mapait na pagngiti, ganyan lang talaga ang ugali niya. Para siyang nagpakawala ng demonyo. Pagkatapos ay nagpunta si Luho para tingnan ang ama ni Siyo Honor at nalaman na nahimete lang siya at hindi nasugatan. "Matandang sir, sa ganoong talentadong apo, bakit nagpapanggap kang mahina?" Umiling si Luho matapos marinig ito at sumagot, "Ang mga puso ng tao ay mapanlinlang, kailangan nating maging maingat." Nang marinig ito, magalang na yumuko si Moronghai, "Ang matandang sir ay may malalim na pangunawa sa mundo, hindi nakakapagtaka na tiwala kang iligtas ang pamilya Sei. Lagi kitang minamaliit. Mayroon akong tanong na hindi ko alam kung dapat kong itanong, sadya mo ring itinatago ang iyong cultivation, tama?" Sa kanyang opinyon, imposible na sugpuin ang ganoong maliit na demonyo sa pamamagitan lamang ng karisma at pagmamahal. Dahil ang kanyang apo ay isang Divine Court Realm powerhouse, ang matandang lalaki sa kanyang harapan ay dapat ding isang Divine Court Realm powerhouse. Tiningnan siya ni Luho, hindi nagkukumpirma o nagtatanggi. Agad na naunawaan ni Moronghai ang kaunti, ang matandang sir ay tunay na isang nakatagong eksperto. Nang marinig ito, iwinagayway ni Luho ang kanyang kamay, "Hindi talaga ako eksperto." Nakikita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Moronghai ang makaramdam ng emosyon. Ang batang babae ay pabago-bago at mainitan ng ulo, hindi niya inaasahan na ang kanyang lolo ay magiging napakalaki ang loob, mapagpakumbaba, at mababa ang loob. "Matandang sir, patawarin ninyo ako sa pagsasalita ng labis, ang batang ito ay may kahangahangang talento at walang hanggang kinabukasan,
sayang at hindi niya naiintindihan kung paano kumilos sa lipunan, sabi ni Moronghai. Nang marinig ito, tiningnan ni Luho ang malalayong battlefield at sumagot na talagang iniisip niya kung paano ituro sa kanya ang mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao kamakailan, ngunit alam din niya na sa ugali at personalidad ni Siu Honor, hindi magiging madali ang pagtuturo sa kanya ng maayos sa loob lamang ng ilang araw. Sa puntong ito, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay malapit nang matapos. Tuwang-tuwa si Siu Honor, "Hoy, tumayo ka na. Maganda ang ginawa mong galaw kanina, Tara, laban ulit tayo." Ang lalaki na nakaitim na robe ay nakahiga sa lupa, umuubo ng walang tigil. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, "Ubo, ubo, hindi na ako lalaban, hindi na." Nakikita ito, nagpakita si Luho ng bahid ng ngiti, tila sapat na ang kanilang nakuha, "Mabuti iyan. Binabati kita, matandang sir, na iligtas na ang pamilya Si, natapos na rin ang paglalakbay na ito." Si Luho, na may bahagyang nakakunot na noo, ay naglakad patungo sa posisyon ng lalaki na nakaitim na robe, hindi pa tapos ang usapin, sa kabaligtaran, nagsisimula pa lang ito. "Panzong, ano sa tingin mo?" Ang lalaki na nakaitim na robe na nakahiga sa lupa ay tumingin sa kanya ng may pagtataka matapos marinig ito, "Paano mo nalaman ang aking pangalan?" Sumagot si Luho ng walang pakialam, "Balikan natin ang punto, maaari ka pang mabuhay ng 3 buwan, ngunit kung gusto mong mamatay ngayon, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan." Nang marinig ito, nang inag ang puso ni Panzong at mabilis siyang tumagilid at tumayo, maingat na pinagmamasdan ang kabilang partido. Bagaman hindi ko inaasahan na ang kultibasyon ng batang babaeng ito ay napakalalim, ang pagpatay sa akin ay malayo pa rin sa sapat. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Luho, "Ang tunay na kapangyarihan ng 3 estilo ay maaari lamang mailabas sa tulong ng 6 na yang teknik. Natutunan mo lamang ang 3 estilo at iyon ang dahilan kung bakit hindi mo makuha ang asensya nito. Paano nangyari na hindi ko pa naririnig ang 6 na yang teknik noon?" Sabi ni Siu Honor na may bahid ng paghamak, "Anong maganda sa 6 na yang teknik? Alam ng aking lolo ang napakaraming teknik ng kultibasyon." Medyo hindi nakapagsalita si Panzong, "Napakarami." Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng lumilipad na mga espada ay biglang nanggaling sa likuran. Pagtingin sa itaas, isang malaking bilang ng mga malamig na cultivador ang lumitaw na sa langit, na may agresibong momentum. Sa gitna ng karamihan ay isang pulang lumilipad na karwahe, isang pilak na parang kampana na tawa ang dahan-daang nanggaling mula sa loob, "Little Junior Sister, matagal na tayong hindi nagkikita." Nakikita ang pulang lumilipad na karwahe na dahan-daang lumilipad sa langit, si Siu Honor ay kinakabahang nagtago sa likod ng kanyang Panginoon. Nakikita ito, kalmadong inaliw siya ni Luho, "Hindi mo kailangang matakot, protektahan mo ang iyong ama." Nang marinig ito, tumanggo si Siu Honor at sumagot, "Oo, tama, nandito pa ang Panginoon, ano ang dapat katakutin?" Nakikita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ni Moronghai sa hindi paniniwala, "Panaginip lang ito, panaginip lang ito." Ang nakapagbukas ng lahat ng 8 meridians ng Brahmasi realm ay isang eksperto na, kapag ang isang cultivador ay pumasok sa realm na ito, maaari siyang lumutang sa ere at kapag nabuksan niya ang lahat ng 8 meridians, maaari siyang lumipad sa langit, kaya paano siya hindi magugulat kapag napakaraming eksperto ang lumilipad sa langit. Bukod dito, walang kakulangan ng mga eksperto sa Divine Court Realm at kabilang sa kanila ay isang lumilipad na karwahe. Ang lumilipad na karwahe ay isang simbolo ng katayuan at ang pinuno lamang ng isang makapangyarihang puwersa ang maaaring magkaroon nito. Noong nakaraan, nang kabkuban ng 10 dakilang eksperto ang bundok Jinting, ang 10 dakilang eksperto lamang ang may mga lumilipad na karwahe, kaya sino ang eksperto na nakasakay sa pulang lumilipad na karwahe? Habang siya ay nag-iisip, isa pang boses ang nanggaling mula sa lumilipad na karwahe, "Little Junior Sister, gumaganda ka lalo." Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, natakot si Siu Honor kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa likod ng kanyang Panginoon. Tila nahulaan ni Panzong ang isang bagay at kinakabahang lumunok ng kanyang laway, sino ang makakatakot sa mabangis na batang babae na may malalim na kultibasyon? Mayroon lamang isang tao na naaalala niya na nagmamay-ari ng pulang lumilipad na karwahe. Tumingin si Siu Honor sa figure sa itaas ng galit at sumagot, "Ikaw na malaking traidor, hindi ako ang iyong junior sister." Nang marinig ito,
Tumawa si Tianqin, little junior sister, napaka-inosente at kaibig-ibig mo pa rin. Isang cultivador, ang bumati kay Yi Tianqin ng isang saludo at nagtanong, Palace Master Yi, sinabi mo sa amin na ang matandang kontrabida ay umaasa sa isang lihim na gamot para mabuhay sa huling atake at lihim mo kaming pinaalam sa pamamagitan ng mga liham na pupunta siya rito. Ang nakikita ko ngayon ay isang maliit na kontrabida lamang. Ano ang ibig sabihin nito? Maliit na kontrabida lamang. Mga 10 taon lang akong mas bata, oo, mas madilim na ang buhok ko at mas makinis ang balat ko, ngunit pareho pa rin ang aking mga facial features, ganoon ba ako kahirap makilala? Sabi ni Tianqin at bahagyang hinawakan ng lupa, dahan-daang bumababa. Sa sandaling ito, nakilala rin siya ni Luho, Yi Tianqin, Nascent Divinity Tribulation Realm, Hatred Value 45, ang kilalang master ng Derived Moon Palace. Ang ika-6 na disipulo na si Tianqin ay kasalukuyang master ng Derived Moon Palace, na ang pangalan ay narinig ng marami. Sinasabing ang Derived Moon Palace ay mayroon lamang mga babaeng cultivador at ang bawat isa sa kanila ay may regalo, gayunpaman, lahat sila ay napupuot sa mga walang pusong at hindi tapat na lalaki. Walang nakakaalam ng dahilan at hindi rin mahanap ang sagot sa kanyang alaala. Napapaligiran ng mga lalaking cultivador, malinaw na hindi niya ginamit ang kanyang sariling mga tao kundi mga tagalabas, na isang matalinong ideya. Ang kanyang ugali at hitsura ay nagpapaalala sa akin ng isang tula. Ang lotus ay tumutubo sa putik ngunit hindi kailanman nadudumihan nito. Ang pinakamatanda, pangalawa, panglima, at pangpitong disipulo ay hindi nagpakita ng I-activate ko ang Peak Form Experience Card. Mayroon lamang akong kalahating oras kaya kailangan kong subukan ang aking makakaya para pabagsakin ang grupo ng mga kontrabidang disipulo sa peak form. Si Tianqin, na lumapag sa lupa, ay tumingin kay Luho, Master, nilinlang ka. Nang marinig ito, ang mga nakapaligid na matuwid na cultivador ay natahimik. Ito ba ang maalamat na kilalang at masamang patriarka? Nagkamali ba tayo? Tila may pagkakaiba kumpara sa portrait, ngunit ito ay personal na kinilala ni Tianqin. Si Moronghai, na nakatayo malapit, ay mas nagulat, hindi ko inaasahan na ang mabait na matandang ito ay ang kilalang demonic patriarka. Patayin na lang ako, lahat sila ay sinungaling. Sa sandaling ito, si Luho ay nakatayo na nakalagay ang mga kamay sa likod at kalmadong nagsalita, dahil tinawag mo akong master, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka sa bundok Jinting, mananatili kang isa sa aking 9 na disipulo. Bahagyang tumawa si Tianqin nang marinig ito, Master, paggalang lang ang dahilan kung bakit kita tinawag na Master. Tungkol sa pagbabalik sa bundok Jinting, kailangan mong tanungin muna sila. Pagkasabi ng mga salitang ito, nagkagulo ang buong madla. Ang mga nakapaligid na cultivador ay napuno ng galit at pagkamuhi, matandang kontrabida, maswerte ka na nanalo ka sa huling labanan, ngunit hindi ka magiging ganoon kaswerte sa pagkakataong ito. Ang lihim na gamot ay lihim na gamot pa rin, ang bawat lihim na gamot na maaaring magpataas ng kultibasyon ng isang tao sa loob ng maikling panahon ay may mga side effect. Huwag kayong mag-alala, lahat. Hindi nakakapagtaka na nagamit ng matandang kontrabida ang kanyang enerhiya sa ganoong walang pakundangan na paraan noong nakaraan. Matandang kontrabida, oras mo na para mamatay, sumuko ka na. Ngumiti si Luho at hindi pinansin ang kanilang mga salita. Sa halip ay tumingin siya kay Tianqin at nagpatuloy sa pagsasalita, paano ka nakasigurado na pupunta ako rito? Nang marinig ito, pumalakpak si Tianqin at isang katulong ang nagdala ng isang portrait. Tinitingnan ng matanda at marupok na hitsura sa portrait, tumawa si Tianqin at sumagot, mahirap paniwalaan na ang kontrabidang patriarka na dating naghari sa mundo ay magkukunwari. Master, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na nahulaan ko lang ito? Tumingin si Luho sa paligid at hindi nakakita ng ibang mga masasamang tao, lihim siyang bumantong hininga sa pagkadismaya. Ang paghuli lamang ng isang masama sa kanyang peak level na cultivation ay tila hindi sulit. Gayunpaman, sa harap ng ganoong sitwasyon, walang puwang para sa pagmamaniobra. Bahagya niyang hinaplos ang kanyang balbas at kalmadong nagsalita, Yi Tianqin, tinuruan kita ng Blue Waves Technique at binigyan kita ng Amorous Hoop sa pag-asang mapoprotektahan mo ang iyong sarili sa mapanganib na mundo ng cultivation na ito, hindi para iwanan mo ang sekta at tradorin ako.